Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon eto hong si Hannah. Alam niyo ba na eto hong si Hannah, tila ba ay aminado na ang kanyang asawa talagang nagpapatumba ng tao. Tingnan niyo na lang if you analyze this, yung statement niya dyan, nasabi niya he will never instruct anybody to, diba? For no reason at all. Ibig sabihin, hindi niya magagawa na mag-utos ng pagpapatumba ng walang dahilan. Di ginagawa, nag-uutos, 'di ba? May dahilan, imposibleng wala. Imposibleng wala. And then may mga tao na nga na nagsasabi na yung kumakalaban sa kanya, yung mga pumupuna sa kanya, 'di ba? Ipinatutumba niya. Ito na nga lang nangyari. Siya talaga suspect ko sa nangyari diyan kay Percy Lapid. Ang labo naman na si si Bantag. Malabong si Bantag. 'Di ba? Si Bantag twice lang na pinuna, na binatikos yung Cinderella Man ng DOJ. Sa dalawang beses lang yun, July at saka September lang yata yun Pero si Duterte talagang maya-maya yun. Kaya lang masyadong one-sided si Boying Rimulya sa investigation na yun Takot si Boying Rimulya noong mga panahon na yun. Kaya ang pinagdiskitahan niya na ituro si Bantag. Tingnan nyo, hindi nila hinuhuli si Bantag. 'Di ba? Bakit? May unang-una, ayaw lang din siguro nila na kahit na papaano ayaw nilang mangyari yung ginawa ni Duterte noon kay Maas, yung teacher na nagbiro na meron siyang 50 million ibibigay niya sa kung sinong kay Duterte, 'di ba? Makakasyukti. Tapos last year lang, 2024 lang po, nakalaya yung teacher na nag-public apology na, nag-iiyak na, pero tinuluyan po ni Duterte ng demanda. So kanila, ayaw nila, parang kay Leila de Lima rin. Yung nangyari, di ba? False accusation, walang sapat na ebidensya, yung mga supposed corroborative statements ng mga witnesses hindi nagko-corroborate. Sila nag-aaway. Yung witness nila sa isang kaso, itinuturong sala rin yung nandun sa ikalawang kaso. 'Di ba? So, paikutan lang sila. Kaya nung ginawa ni napadismiss yung kaso. 'Di ba? Nag-file lang siya ng motion, ng demurrer. Kumbaga, inihiling sa judge na reviewin mo muna yung mga ebidensyang sinubmit laban sa akin. Are these evidences and statements enough to convict me? Nakita ng judge hindi. Di pinalaya siya. Ang tanong, bakit nun lang ginawa ni ganun lang ginawa ni Leila de Lima yon? Grabe ho yung pagharang ng DOJ despite the fact na marami ng mga umaatras sa kaso nun. Mga nagre-recant ng kanilang mga testimonya, humaharang ang Department of Justice ni Duterte nun. 'Di ba? Kaya nga ang hiling lang nila Manay Leila de Lima kay PBBM, huwag kayong makialam na sa kaso ko. Kaya ko to. Hiling ko lang, huwag yung wag nyo nang tawag dito, kumbaga pigilan nyo na ang Department of Justice na harangin pa yung mga recantation ng mga taong umaatras. Di yun nga ang ginawa ni Boying, di ba? Kaya sabi ko, kalokohan lang itong tinurong si Bantag. Pero ang talagang tunay na subject dyan, ang salarin dyan, si Duterte dapat ang suspect dyan. Hindi nila ginawa yon. Ang weakness kasi ng administration na to sa totoo lang, yung pagiging passive ni PBBM, yun ang isang number one weakness ng admin na to, pagiging passive ng ating Pangulo. Kaya tingnan nyo, imbis na noon pa nakakulong na si Duterte sa kaso ni Percy Lapid, di ba? Ano nangyari? Hinabot pa tayo ng ganito na yung mga, di sana nung araw pa na nagkaalaman na kung ano ba talaga ang tunay na kulay ni Digong. Di ba? Yan, kabilang naman yan sa sinumpaan ng ating Pangulo na talagang pagtitibayin niya, ipaglalaban niya yung ating saligang batas. At higit pa doon, yung hustisya na makamit ng mga tao.
So, balikan natin ngayon itong si Hanilet. Dito lang sa kanyang statement na to eh. 'Di ba? Tapos meron pa siya sinasabi na kaawaan na lang si Digong kasi matanda na. Oh, nagsilbi din naman ito. Alam mo, those were admittance eh. Indirect admittance yun eh. Kaya lang ho, kahit naman po umamin si Duterte, kahit na ito ganitong umaamin, dito ho sa batas natin sa Pilipinas, hindi po makukulong si Duterte. Baka hindi nga po humimas ng rehas siya ng isang araw eh. Dahil nga sa batas natin, di ba? Nandiyan sa revised penal code na kung saan sinasabi at age of 17 years old, yung mga 17 years old hindi dapat pinukulong, pinalalaya yan pababa. Tapos yung mga nasa edad na 70 dapat ay pinibigyan na ng parol. Oh. 'Di ba? Para magpasko sa bahay nila. So hindi talaga alam ni Duterte hindi siya makukulong. Kaya nga ang isang tanong po dito, yan bang pagpapakaawa nilang yan, uubra ba yan sa ICC? Sabi ng mga saday sa ICC, hindi daw po ubra sa ICC yun eh. Meron pa nga raw na kinasuhan dyan, mas matanda pa sa kanya. Diyari, di ba? Kaya pinagpipilitan nila na pinagpipilitan nila na dito si Duterte litisin sa Pilipinas. Kailangan dapat daw kaya naman daw ng mga hukom na Pilipino yung kanyang kaso. Anong kaya? Kayang i-dismiss? Sino nga handle niyan? Wala nang nagsampa ng kaso. 'Di ba? Kasi takot. Takot sa injustice. Kahit sabihin pa natin, masakit nung sasabihin ko sa inyo, ang nangyari po kasi yung pagiging passive ng Marcos administration, hindi po ito nakatulong doon sa mga kaanak ng biktima na dito magsampa ng kaso. Ang nakikita kasi nila, natatakot ang Marcos administration kay Duterte, kaya hindi kinakante. So siyempre sila namang ordinaryong tao matatakot din. Pero the good side naman, 'di ba? The good side naman ng takot nila na magsampa ng kaso dito, good side naman ang naging epekto o naidulot ng pagiging passive ng Marcos admin. At talagang umabuso si Duterte na ipakita niya talaga na kahit di na siya Pangulo, talagang ma-impluwensya pa rin siya at ubod ng angas pa rin, kayabangan niya. Oh. Diba? So ngayon na ICC siya doon. Ay nako. Tanong nga po sa akin, paano JDB kapag umamin si Digong? Kayo ho ba sa tingin nyo? Pag umamin si Duterte ng mga kasalanan niya sa ICC, sa tingin nyo kaya matatapos na yung trial ng ganon-ganon? Alam nyo, hindi po. Doon ho sa nabasa ko dyan sa kanila sa ICC, kapag umamin daw po yung akusado sa kanyang mga bintang na mga kaso, inamin niya yung mga yon. So kumbaga dito po, ang mangyayari sa Pilipinas, pag dito umamin sa kaso, di ba ang nangyayari yung lesser penalty? Penalties ganito makukulong ka ng 6 na buwan hanggang 1 araw, that's the minimum. Hanggang sa 20 taon at 1 araw. Yun yung capital doon, yun yung maximum penalty. Diba? Hindi capital, but the maximum, minimum and then maximum. Sa ICC wala ho palang ganun. Wala silang ganun. Ano yung itinakdang parusa rito? 30 anyos. Okay, 30 years ka sa kulungan. Ang pag-uusapan na lamang po doon, saan siya makukulong. Na masisiguro ng ICC na nakakulong talaga siya. Pauuwiin ba ng Pilipinas para dito makulong? Diba? Hindi. Kasi wala na silang jurisdiction sa atin. Malabo talaga yung mapauwi. Mali ni Digong Inalis niya ang Pilipinas sa Rome Statute Malamang sa ibang bansa yan, like German, mga host countries, Germany,